Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 54, Will you be my girlfriend? Simple lang naman ang rason ni Cyrus kung bakit niya pinigilan si Roxanne. If ever na may mangyaring masama sa dalaga habang nandito pa rin siya sa building, matatawagan niya agad ang mga tauhan ni Tom na naghihintay sa baba para iligtas sila. Pero kung sasama si Roxanne kay Joshua sa hospital, at kung may mangyaring masama sa kanya sa biyahe, hindi ito agad malalaman ni Cyrus kaya hindi niya siya agad mailigtas. Naturally, hindi alam ng dalaga kung ano ang inisip ng binata ngayon. Kanina pagalit si Roxanne kay Cyrus dahil pinanood niya lang na bugbugin si Joshua kaya ngayon. Sa pagpipigil sa kanya ng binata, feeling niya na may nawawalang tornilyo sa utak niya. Cyrus, get out of my way. Malamig na sigaw ni Roxanne. Roxy, I think may point siya. Huwag ka na lang siguro sumama kaya ako namang pumunta sa hospital ng mag-isa, eh. Bigla namang nagsalita si Joshua sa sandaling ito. Natouch naman si Roxanne dahil sa sinabing ito ng lalaki. Inakala ng dalisay at mabait na si Roxanne na ayaw siyang gambole ng lalaki kaya ayaw niyang magpasama sa hospital. Naguguluhan naman si Cyrus ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw din ni Joshua na samahan siya ni Roxanne sa hospital. Dahil sa akin kaya ka nabugbog kaya natural lang na samahan kita. Seryosong sagot naman ni Roxanne. Napabuntong hininga na lang si Joshua nang marinig niya ang sagot ng dalaga. Nagpatuloy si Roxanne sa pag-alalay kay Joshua palabas ng apartment nang hindi na niya siya pinigilan. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Ngunit sa sandaling ito pinigilan na naman siya ni Cyrus. Already told you, Cyrus, get out of my way. Ano naman sa'yo kung sasama ako? Hindi mo na nga siya tinulungan kanina tapos ayaw mo ding samahan ko siya sa hospital. Just what the heck is your problem? Pagkatapos niyang magsalita, irritable na itinulak ni Roxanne papalayo si Cyrus pagkatapos ay mabilis na inakay si Joshua palabas. Pinanood na lang ni Cyrus ang papalayong imahe ng dalawa. Wala na siyang magawa pa kundi bamaantong hininga ng bahagya. Anyway, nasabi niya na ang lahat na dapat niyang sabihin. Dahil ayaw maniwala ng dalaga sa kanya, wala na siyang magagawa pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakasakay na sina Roxanne at Joshua sa elevator. Babalik na sana si Cyrus sa kwarto niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis na kinuha niya ang cellphone at nakita na si Tom ang tumatawag. Niwili siya sa panunood kanina kaya nakalimutan niya na naghihintay pala sina Tom at ang mga tauhan niya sa baba. Hello, sabi ni Cyrus pag-accept niya ng tawag. Hello, sir, kailangan na po ba naming umakyat? Ano po ang sitwasyon niyo dyan? Mabilis naman na tanong ni Tom. No need na, solve na ang problema dito. Malumanay na sagot ni Cyrus. Okay po, sir. Iyan na lang ang naisagot ni Tom sa mahinang boses. Nang matanggap niya ang text kanina, halos hindi na siya magkanda-ugaga makapunta lang sa tinitirhan ni Cyrus. Tapos nang nakarating na sila ngayon, malalaman niya na hindi naman pala sila kailangan. Kung ibang tao siguro ang gumawa nito sa kanya, siguro kanina pa siya nag-alboruto sa galit. Pero dahil si Cyrus ito, wala na siyang nagawa pa. Kaya pala, may dalawang tao akong ipapa-imbestiga sa'yo, sabi pa ni Cyrus. Sino po? Agad na tanong ni Tom. Una ay si Prince Salungguhit Cabral sa SF Live at ang pangalawa ay ang lalaking nagngangalang Joshua. Mabagal na sabi ni Cyrus. Biglang nag-alinlangan si Tom sa kung ano ang isasagot niya kay Cyrus. May problema ba? Mahina kong tanong ni Cyrus. Ganito po kasi yon, sir. Wala pong problema sa pag-imbestiga doon kay Prince Salungguhit Cabral kasi pwede ko naman pong kontakan ang management ng SF Live. Pero doon po sa Joshua na nabanggit nyo, mahihirapan po ako dyan kasi napakadami pong tao ang may pangalan. Nang ganyan, dahan-dahan ang paliwanag ni Tom. Taga dito lang siguro yun at isa pa, nakita ko ang mukha niya sagot ni Cyrus pagkatapos niyang mag-isip. Kung ganun po, ipapakolekta ko po sa mga tauhan ko ang mga pictures ng mga lalaki na may ganoong pangalan at ipapakita ko sa inyo. Mabilis na desisyon ni Tom. Okay. Sang-ayon naman ni Cyrus at tinapos na ang tawag. Sa kabilang banda, nakababa na ng building sina Roxanne at nakatayo na sa gilid ng kalsada. Naghihintay na lang ng taxi para samahan si Joshua sa hospital. Tiisin mo lang ng unti, Joshua, ha? Malapit lang naman ang hospital dito, eh. Bulong ng dalaga sa lalaki. Roxy, I swear, kaya ako talagang pananta. Mag-isa, Joshua said helplessly. Kaya ayaw niyang sumama sa kanya ang dalaga ay dahil wala na siyang pera pampa-hospital. Lahat ng pera niya ay naubos na kakabigay ng reward sa mga live ng dalaga bukod pa dito. Para magmukne talaga siyang mayaman, nagrente siya ng mga branded na damit. Kapag hindi niya ito naisauli on time, malaki ang babayaran niyang penalty. Saan naman siya kukuha ng pambayad doon?
Ngayong hindi man lang nga siya makabili ng gamot sa mga sugat niya. No, you're so seriously injured, kailangan talaga kitang dalhin doon. Pagmamatagas naman ni Roxanne, Roxy, I really can't go. In fact, may iba pa akong kailangang gawin. Bumalik ka na lang muna kaya. Kapag natapos ko na ang mga gagawin ko, saka ako magpapatingin sa doktor, nang hihina na sabi ni Joshua. May iba ka pang gagawin. Mas urgent ba yan kesa sa pagpunta mo sa hospital? Naulilitong tanong ng dalaga. Papahanap ko yung kabral na yun, hinding-hindi ko mapapalampas ang ginawa niyang pananakot sa'yo. Agad na pagdadahilan ni Joshua. Sinabi niya pa, Roxy, buti na lang talaga at nandito ako ngayon. Kung hindi, baka ikaw na ang nabugbog, hindi talaga ako papayag na may nambobuli sa'yo. Kapag nahanap ko yung taong yun, pagbabayarin ko talaga siya. Naantig naman si Roxanne dahil sa sinabi ng binata. Sa isip niya kahit na ganito na ang kalagayan ng lalaki, iniisip niya pa rin ang kapakanan niya. Sa sandaling ito, hindi maipaliwanag ni Roxanne kung ano ang nararamdaman niya. Why are you so kind to me? Maluha-luha na tanong ng dalaga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? I fell in love at you at first sight. Kung magiging girlfriend kita, I think worth it lahat ng bagbog na natamo ko ngayon. Joshua said, while staring at Roxanne affectionately. Hindi agad nakapagsalita si Roxanne dahil sa biglaang pag-amin ng binata. Roxy, I really like you. Will you be my girlfriend? Patuloy na tanong ni Joshua habang nasa topic pa sila ngayon. Chapter 55, Who begged to have sex with me? Ang totoo niyan, nagtapat na si Joshua kanina noong nagdi-dinner pa lang sila. Kung iisipin ni Roxanne ng mabuti, mukhang hindi naman yata ito ginagawa ng binata para lokohin lang siya kasi ang dami na niyang naibigay sa kanya na pera. Pero dahil ito ang unang beses na nagkita sila, hindi agad siya pumayag kasi ayaw niya naman magmukhang easy. Hindi niya rin siya lubos na kilala kaya sinuggest niya na kilalanin muna nila ang isa't isa. Ngunit pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, sobrang na-touch talaga si Roxanne dahil sa ginawa ni Joshua. Kaya nagsimula siyang mag-alinlangan kung tatanggi ba siya o hindi. Roxy, can't you just give me a chance? I know na ngayon pa lang tayo nagkakilala kaya nag-aalinlangan ka. But I really like you. I swear, aalagaan kitang mabuti. Patuloy pa ni Joshua nang makita niya ang pag-aalinlangan ng dalaga. Uy, pwede ko ba munang pag-isipan to? Nahihiyang sagot ni Roxanne. Roxy, ano pa bang pag-isipan mo? Isn't it yet clear? How good I am to you? Nagmamadaling tanong ni Joshua. I know na napakabait mo sa akin but I still have to think about it after all. Kakakilala pa lang natin. Can you give me some time? Kinakabahang sagot ng dalaga. Sige, Roxy, pag-isipan mo muna. Medyo hindi mapakali na sagot naman ng binata. Hindi niya na siya masyadong pinilit pa kasi alam niya na kaya sinabi ni Roxanne iyon ay dahil gusto rin niyang. Pumayag kaya lang nagdadalawang isip siya kasi medyo reserved siyang babae. At isa pa, may 30 minutes na lang siya para ibalik ang mga nirentahan niyang mga damit kaya ayaw niya nang mag-asaya pa ng oras dito. Okay, marahang tumanggo si Roxanne. Habang hindi nakatingin ang dalaga, pumara si Joshua ng taxi. Pagkatapos huminto ng sasakyan sa tabi niya, agad niyang binuksan ang pinto at sumakay. Joshua. Plano pa sana ni Roxanne na samahan ang binata sa hospital pero sa isang iglap lang nakasakay na ito sa sasakyan. Pinanood ng dalaga ang papalayong taxi nang may ngiti sa kanyang mga mata. Kahit nalubos siyang nalungkot dahil binugbog ng mga lalaking iyon si Joshua, at least nakatulong ang pangyayaring iyon para tuluyan niyang makilala ang dalawang tao. Una ay si Cyrus at ang pangalawa ay si Joshua. Kanina, noong nagdi-dinner pa lang silang dalawa ni Joshua, naisip niya na baka dahil kay Cyrus kaya siya tumanggi sa kagustuhan niyang maging girlfriend niya. Pero ngayon, sa tingin niya ay nakilala na niya ng lubos si Cyrus. Talagang disappointed siya sa ginawa niya. Tatanungin niya pa sana siya kung papayag ba siya. If ever maging sila ni Joshua kasi siya lang ang nag-iisang kaibigan niya sa lugar na ito. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, nawala ang lahat ng good impression niya sa kanya at napalitan itong galit at pagkasuklam. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad na pabalik si Roxanne sa building. On the other hand, nasa good mood si Joshua. Habang nakasakay sa taxi, kahit na bigla na lang siyang nabugbog ngayon. Feeling niya ay worth it lahat ng pasa at bali niya sa katawan kung mapapapayag niya si Roxanne na maging girlfriend niya. Boy, ihahatid ba kita sa hospital? Nag-aalalang tanong ng taxi driver nang makita niya ang mga sugat at dugo sa mukha ni Joshua. Bakit ako pupunta doon para lang sa ganitong kalit na sugat? Ihatid mo ako sa Lucky Butterwall. Pasiga na utos ng binata habang pinupunasan ng dugo sa kanyang makna. Thirst, mga kabataan nga talaga ngayon. Napailing na lang ang driver pagkatapos ay nag-drive na papunta sa lugar na sinabi ng binata.
Habang nasa biyahe, nilabas ni Joshua ang cellphone niya, in-open ang forum ng Laguna University. At nagsimulang mag-type ng article na may pamagat na, Confession Success 3 Days Before Bukang a Motel Room with the Female Live Streamer. Pagkalpes ng ilang minuto, ipinost na niya ang article. Nilagay niya pa ang sneak photo nila ni Roxanne habang kumakain. Kahit nalagpas na ng alas 10 ng gabi, mayroon na agad na mahigit 3,000 likes and comments. Ang post niya wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Proud na proud si Joshua habang binabasa ang mga comments. Alas 8 kinaumagahan, dumating si Cyrus sa classroom nila. Nang pumasok siya sa classroom, lahat ng mga estudyant na nandoon na ipinanood siya ng may pandidiri sa kanilang mga mata. Kahit na hindi pa siya nagtatanong, alam na kaagad ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Pinagkalat na siguro ni Nakay ang nangyari kagabi sa bar kaya ganito na lang kung tingnan siya ng mga kaklase niya. Oh, andito na si Cyrus. Bakit late ka? Hindi ba't madalas ka naman maaga dumadating? Sarkastikong bati ni Jenny sa kanya. Anong pake mo kung anong oras ako? Papasok. Walang ekspresyong sagot naman ni Cyrus. Classmates naman tayo, hindi ba ako pwedeng maging concerned sa'yo? Patuloy pa na sabi ni Jenny. Hindi ko kailangan ng concern mo. Pagkasabi nito, dumiretso na si Cyrus sa upuan niya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Cyrus? After all, we have exposed your lies last night. Pangungutya din ni Diana. Siguro dahil sa nangyari kagabi kaya nagkaroon ulit ng lakas ng loob si Diana na i-provoke si Cyrus. May kailangan ka? Kalmadong tanong ni Cyrus habang tinitignan pataas at pababa ang dalaga. Wala naman, gusto lang kitang kamustahin. Nakangiting sagot ni Diana. Okay lang. Malumanay na sagot ni Cyrus pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa upuan niya. Huwag ka munang umalis, sabihin mo muna sa amin kung ano ang nangyan kagabi. Nagtataka talaga ako kung ano ang sinabi mo doon sa babaeng yun kaya. Napaniwala mo siya na mayaman ka, Nang makita ni Faye na lalagpasan lang siya ni Cyrus. Inayla niya ito sa braso para patigilan. Akala niya kaya tuloy-tuloy lang ang lakad ng binata ay dahil nahihiya siya kaya gusto niya pang mas pahiyain pa siya ng todo. Walang balak si Cyrus na makipagtalo sa tatlong babae tungkol sa nangyari kagabi pero nang makita niya si Diana na gusto pang magsalita. Samahan pa ng Joshua na iyon, bigla siyang nakaramdam ng inis. Kaya ang ginawa niya, huminto siya at malamig na tinitigan si Diana. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Galit ka ba kasi nilantad namin ang mga kasinungalingan mo? Gusto mo akong saktan, ganun ba? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi niya rin mapigil ang mapa-atres ng 2 beses. Diana, nakalimutan mo na ba kung sino ang naghubad sa motel, umiyak at nagmamakaawa para makipagtalik ako sa kanya? Napakakalimadong tanong ni Cyrus kay Diana. Boom! Parang may sumabog na bomba sa classroom dahil sa sinabing ito ni Cyrus. Ang mga estudyante na kanina ay nanunuya sa binata ay naestatwa dahil sa gulat. Nanlalaki ang mga mata nila at nakanganga ang bibig. Senyales na hindi talaga sila makapaniwala. Kahit si Diana mismo ay hindi lubos akalain na sasabihin ito ng binata. Parang iniputan ng ibong Adarna si Diana dahil nakatayo lang siya sa harap ni Cyrus na parang bato. Kabanata 56, nasa malaking gulo si Cyrus. A drop needle could be heard with the silence of the whole classroom. The students were gaping as they watched Diana and Cyrus. Walang may nag-akala sa kanila na sasabihin ng binata ang ganitong explosive na balita. Nagubad talaga si Diana sa motel at nagmakaawa na makipagtalik kay Cyrus. Para sa kanilang lahat napaka-imposible nitong mangyari. Let alone a girl like her, kahit siguro ang pinakapangit na babae sa klase nila ay hinding-hindi magkukusang i-offer ang sarili niya kay Cyrus. At hindi ba't noon pa man ay binubuli na ni Diana si Cyrus? So paano niya magagawa ang ganoong bagay? Gulat na gulat din si Diana habang nakatitig kay Cyrus. Bukod sa pagkagulat ay nakaramdam din siya ng unting pagsisisi. Kung alam niya lang na sasabihin niyon ng binata ay sana hindi niya na lang siya pre-novo. Sa katunayan, wala naman talagang balak si Cyrus na ipagkalat ang ganitong bagay. Kahit na sobrang nakakagalit ang pag-uugali ng dalaga, classmate niya pa rin ito. Sobrang maaapektuhan ang buhay ng dalaga kapag nalaman ng iba ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Pero dahil nasa bad mood siya ngayon at sa patuloy na pag-atake sa kanya ng 3 biyabay, hindi niya na napigilan ang sarili na isiwalat ang totoo. Cyrus, anong katarantaduhan niyang pinagsasabi mo? Sa sandaling ito, may isang matangkad at matipunong lalaki sa klase na nakatayo sa likuran ang nagmamadaling lumapit at galit na sinigawan si Cyrus. Sinulyapan ni Cyrus ang lalaki at nalaman na si Mark Javier pala ito. Siya ay member ng sports club. Matangkad siya at malakas pero hindi ganoon katalino. Matagal nang gusto ni Mark si Diana.
Isang beses ay nagtapat siya sa kanya sa harap mismo ng buong klase pero nireject lang siya ni Diana. Kahit na hindi naman gusto ni Diana si Mark, hindi niya siya pinapalayo sa kanya kasi nauutos-utusan niya tong gawin ang mga bagay na gusto niya. Para kay Mark, isang napakalaking insulto para kay Diana ang sinabi ni Cyrus kaya hindi niya ito mapapalampas ng basta-basta lang. Katarantaduhan. Pinasadahan ng tingin ni Cyrus si Mark pagkatapos ay bahagyang ngumisi at nagpatuloy, tanungin mo na lang si Diana kung katarantaduhan nga lang ba ang mga sinasabi ko. Napalingon naman ang mga estudyante kay Diana ngayon. Ang dalaga ay hindi makapag-isip ng maayos dahil hindi pa rin siya naka-recover sa biglaang pagsisiwalat ng lalaki ng sikreto niya. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag. Bakit hindi ka nagsasalita, Diana? Totoo ba ang sinasabi niya? Sabihin mo lang bubugbugin ko ang gagawang to ng lalaki ang mga mata na sigaw ni Mark. Lang segundo pa natahimik ang dalaga bago siya biglang umiyak ng malakas. Agad naman na nilapitan ni Faye si Diana at inalalayan itong makaupo. Pagkatapos ay hinarap ni Faye si Cyrus at nagtanong sa malamig na tono, may ebidensya ka ba? Kailangan pa ba ng ebidensya sa ganyang bagay? Malumanay na sagot ni Cyrus. Dahil wala, ibig sabihin ay nagsisinungaling ka lang. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din mismo. She shouted with seemingly righteous words. Hihingi ako ng tawad kung ibabalik niya sa akin ang inutang niya na 300,000 pesos. Ngayon, tanungin mo na lang siya kung ano ang pipilin niya. Poker face na sagot naman ni Cyrus. Napatigil si Faye sa kung ano man ang isasagot niya. Nang marinig niya Faye, napalingon siya sa kaibigan, nagtataka kung kailan siya ng utang ng ganoon kalaking halaga kay Cyrus. May utang ka sa kanya. Pabulong na tanong ni Mark kay Diana. Ano? Nauutol na sabi ni Diana habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa lahat. Ring! Ring! Sa sandaling ito, biglang tumunog ang bell na naghuhudyat ng umpisa ng klase. Okay, umupo na kayo. Kung may problema man kayo, ayusin niyo na lang ito in private. Magagalit si Ma'am Sheila kapag nakita niya kayong ganito. Para matulungan si Cyrus pagkarinig pa lang ni Ann ng bell. Agad na siyang tumayo at sumigaw. She had just finished shouting when the whole class heard the loud click-clacking of a high-heeled shoes. Approaching the classroom, lumitaw kaagad ang advisor nila sa may pintuan kaya mabilis na bumalik sila sa kanya-kanya nilang upuan. Ilang sandaling nag-alinlangan sina Faye at Mark bago sila bumalik sa pwesto nila. Wala silang lakas ng loob na isumbong si Cyrus kaya napagdesisyonan nilang manahimik na lang muna, agad na natapos ang palabas. Walang may nakakaalam kung totoo ba ang mga sinabi ni Cyrus at kung bakit may napakalaking utang si Diana sa kanya. After all, 300,000 pesos is not a small amount for a college student without a job. Ang mas nakakapagtaka pa ay paanong nagkaroon ng ganoon kalaking halaga ang basurerong si Cyrus. Umupo na ang binata sa upuan niya. Nakakunot naman ang mga noo ni Ryan at Liam habang pinagmamasdan siyang umupo. Pre, totoo yung mga sinabi mo. Pabulong na tanong ni Ryan sa kaibigan. Hulaan mo, pabulong din na sagot ni Cyrus. Hindi naman siguro magkukusa si Diana na makipag-S*** sa'yo, di ba? Walang katiyakan na sagot naman ni Ryan. Haha, tumawa na lang si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Dahil sa inis niya sa dalaga at para na rin madala ito kaya niya nasabi ang mga sinabi niya. Dahil na-achieve niya naman na ang goal niya, hindi niya na ipagpapatuloy pa ang usapang ito. Kahit nagulong-gulo sina Ryan at Liam dahil klase ito ng terror advisor nila, hindi na nila ipinagpatuloy ang pagtatanong sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil nasa college na si Cyrus, hindi laging puno ang schedule niya. Ngayong umaga ay isa lang ang klase niya. Kadalasan pagkatapos ng klase, sunod-sunod na, maglalabasan na ang mga estudyante sa classroom para bumalik sa dorms nila at magpapahinga. Pero ngayon, hindi agad sila lumabas. Dahan-daang namaw ang tensyon sa classroom. Inayos lang ni Cyrus ang mga gamit niya at tumayo na para umalis pero bigla siyang hinarang ni na Mark, Kai, at ng iba pa nilang mga kaibigan. Lagot na nasa malaking gulo si Cyrus. Seryosong sabi ni Liam matapos makita ang eksenang ito. Kabanata 57 On the Mice. Pagkatapos ng klase, hindi agad lumabas ang mga estudyante sa classroom. Lahat sila ay nanatili sa mga upuan nila at tanimik na naghinintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit na nagambala sina Mark sa pagkompronte nila kay Cyrus dahil sa pagdating ni Sheila, malinaw sa lahat na wala silang balak na paalisan ang lalaki ng ganoon na lang. What Cyrus had said is really damaging for a girl like Diana. Nang maayos na ang mga gamit niya, tumayo na si Cyrus para lumabas. Pero bago niya pa man marating ang pintuan, inarang na siya kaagad ni Mark at tinignan ng napakasama.
Ang kilos niya ay parang isang sundalo na sasabak sa gyera. Tabi, tiningnan ni Cyrus ang lalaking humaharang sa kanya at walang ekspresyon na sinabi. Tabi, Mark couldn't help sneering and then said, threateningly, baka nakalimutan mo na may kailangan ka pang ipaliwanag sa amin. Anong ipapaliwanag ko? Tanong naman ni Cyrus sa mahinang boses. Kailangan mong ipaliwanag kung ano ang mga katarantaduhan na pinagsasabi mo kanina. Kung basta-basta ka lang aalis ngayon, maaapektuhan ang reputasyon ni Diana kaya sabihin mo sa amin ngayon kung ano ang totoo. Makatarungan na sigaw ni Mark. Hindi naman napigilan ni Cyrus ang mapang-isi habang pinapanood ang lalaki sa harapan niya. Believe din siya sa dedication ni Mark para kay Diana, mas galit pa siya kaysa sa mismong tao na involved sa issue. Ang sinabi ko kanina, sa aming dalawa na yun ni Diana, may kinalaman ba ito sa iyo? Kung ang dating si Cyrus siguro ang nasa ganitong sitwasyon ngayon, kanina pa siguro nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa takot. Alam niya kasi kung ano ang ugali ni Mark at ayaw niya ding palakihin ang gulo. Pero dahil hindi na siya ang dating siya, syempre, hindi pwedeng magmukha siyang mahina. Kinabigla naman ni Mark ang sinagot ni Cyrus. Kung tutuusin, totoo naman na walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Naramdaman din niya na parang hindi si Cyrus ang kaharap niya ngayon. Kung ang normal na Cyrus ito, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumausap sa kanya ng ganito. Guro pati ang ibang mga estudyante ay naramdaman ito kaya hindi sila makapaniwala habang pinapanood si Cyrus. Oo, private matter nga to pero dahil mga kaibigan kami ni Diana, hindi kami papayag na may babyuli sa kanya. So either magpaliwanag ka or humingi ka ng tawad sa kanya, mas mabilis na naka-recover sa gutat niya si Kai kaysa kay Mark kaya siya ang naunang. Umakbang palapit kay Cyrus at sinigawan ito. Sinulyapan ni Cyrus si Kai, alam niya na si Kai ang mastermind sa gulong ito ngayon at ginagawa niya ito para maghiganti sa kanya. Bakit nakaharang kayo dyan sa pinto? Ano, hindi niyo kami papalabasin ng classroom? Babuka pa lang sana ni Cyrus ang bibig niya para magsalita nang biglang lumapit sa kanya ang maganda. Nilang class president na si Ann at Nainus na sinigawan si Mark. Nilapitan din ni Liam at Ryan si Mark at binulyawan din ito, wala namang kinalaman sa'yo ang problema ni Cyrus at Diana, so bakit mo siya? Pinipigilang lumabas. Natouch naman si Cyrus dahil sa pagtatanggol sa kanya ng tatlo. At least, kahit anong mangyari, may mga kaklase pa rin siya na handa siyang tulungan. Bigla atang nabawasan ang kaiabangan ni Mark ng sina Liam, Ryan at Ann na ang kaharap niya. Bigla siyang napalingon sa mga kasamahan na para bang nanghihingi ng tulong. Saglit na nag-alinlangan si Kai bago niya sinagot si Ann, Press, si Cyrus lang ang pinipigilan naming lumabas. Kung gusto na umuwi ng iba pwedeng-pwede sila dumaan. So bakit pinipigilan niyo siya? Patuloy na sigaw ni Ann. We just told you, makakasira sa reputation ni Diana ang sinabi niya kaya gusto naming i-clarify niya yun. Kung hindi, anong mukha pa ang maihaharap ni Diana sa ibang tao? Kalmadong sagot ni Kai. Press, huwag ka nang mag-aksaya ng laway sa kanila. Magsasalita pa lang sana si Ann ang pinatigil siya ni Cyrus. Pagkatapos ay tiningnan ng binata si Kai at nagtanong, gusto mo talaga akong magpaliwanag? Oo, kung gusto mo pang makalabas dito. Mabilis na sang-ayon ni Kai. Confident si Kai na walang may maipapakitang ebidensya si Cyrus kahit na totoo ang sinasabi niya. The moment na sabihin niya na wala siyang pruweba, agad niya itong paluluhuran para humingi ng tawad. Elsang napakalaking kahihiyan para sa isang lalaki. Ang pagluhod at paghingi ng tawad sa isang babae sa harap mismo ng napakaraming tao. Gusto niya lang ipaunawa kay Cyrus na napakadali lang para sa kanya na gawing impyerno ang buhay niya. Si Faye naman na nakaupo sa tabi ni Diana ay pinapanood din si Cyrus nang may pangungot siya sa kanyang mga mata. Alam niya na may isang choice lang ang binata ngayon at iyon ay ang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi niya gagawin iyon, hindi siya makakalabas dito nang hindi nabubugbog ni Mark. Kahit natulungan man siya ni Ann. You're really sure? Kalmado na ulit ni Cyrus. Oo nga, bahagyang tumango si Kai. Di sige, ngumisi si Cyrus at saka ibinoling ang tingin kay Diana. Poker face na tinanong niya ito, Diana, sabihin mo sa kanilang lahat ngayon, totoo ba talaga ang sinabi ko kanina? Sandaling napatigil ang mga estudyante bago sila nagtawanan ng malakas. Maging sina Kai at Mark ay nagpipigil ng tawa dahil para sa kanila. Cyrus just brought his own demise. Ang dalaga ang victim dito. Kahit na totoo na siya nga mismo ang nagmakaawa na makipag-S** kay Cyrus. Bakit niya naman aaminin iyon sa harap ng napakaraming tao? Pero si Diana, na nakaupo at naghihintay ng apology ni Cyrus, ay agad na nanginig sa takot at kita ang desperasyon sa kanyang namumugtong mga mata. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong ni Cyrus.
Kabanata 58 ang kinahinatnan ni Mark. Nang marinig ng mga estudyante ang sinabi ni Cyrus, halos matanggal na ang ngalang-ngalan nila kakatawa. Hindi nila lubos akalain na ganito siya. Kabobo. Si Diana mismo ang sinisiraan niya tapos gusto niya pang tumstigo ang dalaga sa kanya. Nasisiraan na siya ng bait. Ang dalaga naman ay labis-labis na nagsisisi ngayon. Pinagsisisihan niya kung bakit niya prinovoke si Cyrus kung hindi lang dahil sa bunganga niya, hindi. Sana ipinagkalat ni Cyrus ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung hindi ito nalaman ng iba, hindi sana magre-react ng ganito sina Mark. Ngayon, gusto ni Cyrus na aminin niya na totoo ang mga sinabi niya. Kung gawin man niya yon, hindi niya alam kung kakayanin niya pa bang humarap sa ibang tao. Kaya sa sandaling ito, nagdadalawang isip siya kung aamin ba siya o hindi. Pagkatapos nilang magtawanan, ibinoling ng mga estudyante ang kanilang atensyon sa dalaga. Naghihintay sila kung ano ang isasagot niya but contrary to what they're expecting, hindi siya agad tumanggi. Nakaupo pa rin siya sa kinauupuan niya. Kagat-kagat ang kanyang labi at hindi nagsasalita. Bay, ano pang ginagawa mo? Umiling ka lang at sinakay na ang bahala kay Cyrus. Agad na paalala ni Faye nang hindi agad nagsalita si Diana. Ang totoo niyan, even though mas parang offended pa sina Kai at Faye kaysa kay Diana, hindi naman talaga nila gustong tulungan ang dalaga. Ginagawa lang nila ito para makabawi kay Cyrus sa nangyari sa Jack's Restaurant. Matapos mag-alinlangan sandali, ibinuka ni Diana ang kanyang bibig para magsalita. Diana, payo ko lang sa'yo, sabihin mo ang totoo kung hindi, tatawagan ko si Johnny. Kahit na hindi ko kailangan ng 300,000 pesos, pagbabayaran pa rin kita. Sabat ni Cyrus sa malamig na boses. Nang marinig ang sinabing ito ng binata, agad na nanginig sa takot si Diana. Takot na sinigawan niya sina Mark, let him go, I don't want his apology. Kaya kanina pa siya nag-aalangan sa kung ano ang isasagot ay dahil alam niyang kayang tawagin ni Cyrus si Johnny. If ever Johnny really got her reputation being ruined is the least of her worries. Halos lumuwa ang mga mata ng mga estudyante. Dahil sa gulat sa naging sagot ni Diana. Dahil na-realize agad nila kung ano ang ibig niyang sabihin. Because the way she phrases her words is no different than directly admitting it. Diana, are you crazy? Gusto mo talagang hayaan na lang namin siyang umalis? Nagtatakang tanong ni Mark kay Diana. Ganoon din ang naging ekspresyon ni Kai at Faye, hindi nila maintindihan kung bakit iyon ang sinabi niya. Yes, let him go. Bahagyang tumango si Diana habang umiiyak kahit taliwas iyon sa gusto niyang mangyari, wala siyang choice kundi sabihin ito. No, I can't. Sobra-sobrang paninira ang ginawa niya sa'yo tapos gusto mong hayaan ko na lang siya. Siguro tinakot ka niya kaya nagawa mo yun, ano? Hindi mapakali na sigaw ni Mark. Oo nga, babe, pinagbantaan ka ba niya? Because how could you beg to have sex with him? Pabulong na tanong ni Faye habang nakakunot ang noo. Huwag ka nang magtanong, okay? Just let him leave. Ayaw na ni Diana na mas mapahiya pa sa harap ng napakaraming tao kung magpupumilit pa rin silang magtanong. Diana, ginawa mo talaga yon. But how is that possible? Paano ka magkakagusto sa loser na tulad niya? Hindi matanggap ni Mark ang katotohanan ito kaya sa pagmamadali niya, nasabi niya pangungusap na ito. Biglang natigil sa pag-iyak si Diana nang marinig niya ang sinabi ni Mark. Blanko ang mukha niya nang tumayo siya at sinampal ang binata, pagkatapos ay sumigaw siya ng pagkalakas-lakas, when the hell did I say that, huh? Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Okay. Galit na si Diana ngayon. Kahit na siya naman ang dahilan kung bakit sinabi ni Cyrus ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung hindi lang sana nakisali si Mark sa gulo at pinabayaan na lang si Cyrus. Hindi na sana lalaki ng ganito ang problema syempre dahil doon si Mark ang napagbuntungan niya ng galit. After she slapped him, a conspicuous red slap print was left on his cheek, silencing the whole crowd. Sinong mag-aakala na ang taong sasampalin niya ay hindi si Cyrus kundi si Mark na nagtatanggol sa kanya? Natawa na lang si Cyrus sa sarili niya nang makita niya ang eksenang ito. Siguro ito na ang katapusan ni Mark. Just when they all thought that Mark would be humiliated and be angry at Diana, he not only did not ask why she slapped him, he giggled and asked, "Does that mean na hindi totoo ang sinabi ni Cyrus? Wala talagang may nangyari sa inyong dalawa, di ba?" However, mas lalo pang tumahimik ang buong classroom dahil sa sinabi ng binata. Obvious na obvious talaga kung gaano kagusto ni Mark si Diana kasi mas inaalala niya pa kung nakipag-S**X. Na talaga ang dalaga kay Cyrus. Wala sa mood mag-aksaya ng oras niya dito si Cyrus kaya nilagpasan niya sila at naglakad na palabas ng classroom. Sumunod naman agad sa kanya sina Ann, Liam at Ryan. Hindi inaasahan ng mga kaklase nila na matatapos sa ganitong paraan ang gulo.
Paglabas ni Cyrus biglang tumunog ang cellphone niya. Nang nilabas niya ito, nakita niya na si Tom ang tumatawag sa kanya. Pero dahil kasama pa niya sina Ryan, hindi niya ito sinagot. Hindi nagtagal ay nag-text sa kanya si Tom, ang laman ng text ay, "Sir, may balita na po doon sa pinapahanap niyo. Naghihintay po ako sa inyo sa Northeast Gate ng school." Agad na na-excite si Cyrus pagkabasa niya nito, after all, gustong-gusto niya talagang malaman kung sino. Nga ba talaga ang Joshua na iyon? Shoutout sa inyo mga lods. Joel Julio Jr. Hobbies, Reborn Gaming, De La Torre Family, Billones Family, Jamil Sultan, Eddie Tolio, Bion Fortuna, Amelito Aquino, Rio Gonzalez, Eric Carbomel. Maraming salamat po sa suporta, ingat palagi, God bless.